beloved Boss Mike Cervera. So mga kababayan, ito na ho. Ito hong term sharing ang ating talakayin, mga kababayan, ha? Ito na. Nang matanong kaugnay ng aligasyon tungkol sa pagkakaroon ng kasunduan Yan. para sa term sharing sa Yan. pagitan ni na Pangulong Marcos Jr. Yan. at Vice President Sara Duterte Yan, tungkol mga ni Yusek kababayan. Castro. Yan! Siya po ay nagulat. Oh. Hindi po ganun ang Pangulo. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon Correct. kahit kanino. Yan. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusan ng termino. Kaugnay nito, Kita nyo mga kababayan ko. Abi, di po ba'y pinagkakalat ni Ramil, sinabi ni Ramil Madriaga, yung ganon. Abi mga kababayan, meron talaga. Kaya lang nga, totoo rin ho, yung sinabi ni Yusek Castro na hindi papayag si Pangulo kahit na maghubot-hubad si Sara Duterte sa entablado. Hindi payag si Pangulo ng gayon. Eleksyon pa lang, mga kababayan ko, abay, kinarjak na ni Pangulo. Siniko na. Sabi ng Pangulo, bakit naman may ganyang-ganyang term sharing? Aba, teka muna. Hindi ako papayag ng ganyan, Eka. Kung may mga ganyan silang gusto, di sila na lang gumawa. Sabi ni Pangulo, walang ganyan. Hindi ako papayag ng term sharing. Ano ba yung mga pinagsasabi nyo na yan? Yaon, mga kababayan, yaon. Meron pala. So, ibig sabihin, si Ramil Madriaga at si Digonyo, nung pinag-usapan nilang balak nila na mag-term sharing, meron talaga. Meron! Oo! Parehas tayo. Kasi noon nampating kasi hindi ho ako active sa pagbablog noon eh. Pero meron. Napag-usapan noon pala ang term sharing. Lumabas din sa media. At ang pinagmulan nga ay sa kampo ng mga poke ng inang mga Duterte. Oo. Eto ho. Huwag ho kayong mabibigla, mga kababayan. Siya talagang hinanap ko ng maigi ito. Hindi lang ho sa panaginip galing ito. Talagang paggising ko kanina, mga kababayan ko, napanaginipan ko meron daw eh. Kailangan kong hanapin. Sabi sa panaginip ko, hindi mo ba naalala yun nung naging balita nung 2022? Nung kampanyahan? Hindi mo ba naalala yun? Meron yun, hanapin mo. Mga kababayan, hindi lang ho sa encyclopedia, Webster Dictionary, Google, at Pornhub ako naghanap. Diba? Mga kababayan, kahit sa Pornhub makikita pala eh. Nakita ko, mga kababayan, Jing Martin, nakita ko. Oo, hirap niyan, na boss. Okay, nakausap. Oo! I-search nyo sa Pornhub. Eto na. Eto na, nakita ko na, mga kababayan ko. Totoo. Pakinggan mo natin, ha? Sapagkat hindi ko pa ho napapakinggan ito. Pasok! Presidential aspirant. Eto na, mga kababayan, legit. Sinasabi ni Kuya Ramil, ayan na ho. Mga kababayan, nakita nyo? Nung bati-bati pa sila. Nakita nyo ba itong isa na ito? Kamukha lang ho ni Kuya Ramil Madriaga. Eto na, mga kababayan, pakinggan ninyo. Pakinggan ho ninyo. Baka sabihin nyo, ako'y nagsisinungaling. At nagsisinungaling si Kuyang Ramil. Sara Duterte, wag mong itatanggi. Kayong mga Duterte, 10 ng tatay mong pilantod.
Pipitikin ko itlog. Oh. Galit na galit yung mga DDS, pinitik ko yung itlog na karton eh. Sa sobrang panatiko mga kababayan, akala nila totoong si Digong yung pinipitik ko, yung karton lang naman. Eto na, makinig kayong maigi. Ito'y pinaghirapan natin itong hugutin sa panaginip natin at ginawan totoo. Kaya makinig kayo. Eto na, mga kababayan, Sa pasok! pagbisita naman ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa Batangas kahapon, sinabi nito na hindi siya sang-ayon sa suwestyon na term sharing. Narinig ho ninyo, mga kababayan ko? Noong pa man, July 7154, hindi na ho sinang-ayunan ni Manong Bongbong natin yang suhestyon ng mga Duterte na mag-term sharing. Teka muna! Paano mangyayaring magta-term sharing Ang Pangulong Bongbong Marcos Lahat na i-starstruck kapag ka nakikita, lalo na kapag kasama ko. Sipin nyo maigi, mga kababayan ko. Sipin nyo maigi. Ayan, tinanggihan ho ni Pangulong Bongbong. Ito, mga kababayan, biruin nyo mga kababayan noong pa man si Digong gusto na hong gawing puppet si Pangulong Bongbong, Kapal ng mukha ni Digong, Yung mukha na ganun, mga kababayan, maraming nabudol. Biruin nyo. Yung tatay ni Sara Duterte, na tatay ni Kitty, na tatay ni Baste na bakla, na tatay ni Pulong na maiyot, ng mga pokpok, na asawa nung Elizabeth, na naging asawa rin ni Hanilet. Biruin nyo yung mukhang yun, maraming nabudol. Eto, mga kababayan ko. Sa pagbisita naman ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa Batangas kahapon, sinabi nito na hindi siya sang-ayon sa suwestyon na term sharing. Kita nyo? Hindi sang-ayon. Hindi sang-ayon ang Pangulong Bongbong Marcos sa term sharing noong pa man. Kaya ho siguro nagwawala yung putang inang matanda na malapit ng mamatay. Diba? Kaya siguro nagwawala. Kaya tinarabaho ni matandang Duterte, saksi si Ramil Madriaga, sa mga plano na sa kahit anong kaparaanan, mawala sa landas nila si Manong Bongbong Marcos natin. Kalukuhan niya. Ngayon, tuloy. I don't think that is that is not a good formula for stability. Kita niyo mga kababayan, hindi ho yan makakatulong. Diba? Tuloy. The reason why it is 6 years is because we want some stability in the policies of government. Correct. Pwede pa may kalakalahati. Parang sinasabi kasi ni eto akin lang naman opinion Parang sinasabi ni Digong na magnakaw ka ng 3 taon at kami naman ang magnanakaw after mo. Tama ho ba? Kasi nga ho nasarapan na ho ang mga Duterte. 3 taon sa iyo magnakaw ka hindi kami magsasalita. Magnakaw ka lang na magnakaw. Ang Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman ho magnanakaw Hindi na ho kailangan ng pera niyan katulad ko. Madali kaming makontento ng Manong Bongbong ko. Meron lang ho kaming tinapa, talbos ng kamote sa lamesa, at meron hong kanin. Abay, masaya na ho kami ng ganon. Hindi ho kami mapaghangad ng mga kabyar ganyan. Diba? Hindi kami katulad ni Martin Romualdez tsaka ni Saldico na kabyar ang kinakain sa lamesa. Minsan, makapagkain-kain ka sa labas, kumain ka ng tusok-tusok, ng kwek-kwek,
ng fishball, ng squid ball, ng kikiam. Di ba, mga kababayan ko? Abay, ayos na yun. Ako, nako mga kababayan, tama na ho yun. Di ba? Etong mga kababayan, walang ginawa, kundi matatakaw. Di ba? Magnanakaw, mga kababayan ng mga putang ina eh. Di ba? Oh. Ayan. O, nasarapan sa power ang mga Duterte. Kaya ngayon, hinihingi ni Digong kung maari, 3 taon daw si Pangulong Bongbong at 3 taon kay Sara Duterte. Eto ngayon ang matindi. Mahuhuli si Sara Duterte. Mga kababayan ko, si Sara Duterte pwede pang tumakbo uli. Si Pangulong Bongbong, hindi na. Lugi. Ang pinapaliwanag ni Manong Bongbong din bakit 3 taon? Hindi natin maaayos o mai-establish ang mga gusto natin kang gawin sa gobyerno, yung mga proyekto, yung mga plano, kung 3 taon lang. Hindi pwedeng ganyan. Yung 6 na taon nga, bitin na bitin pa Gagawin mo pang 3 taon? Ang gulang talaga nung matandang Duterte na yan, ano? Yung tatay ni Sara Duterte, ni Kitty Duterte, ni Basti Duterte, ni Pulong Duterte. At asawa nung Elizabeth at asawa rin nung Hanilet na si Digong. Sobrang gulang! Tao ka kaya! Di ba? Sobrang gulang! Ay, biruin ninyo! Biruin ninyo! Kaya ho, malapit ho sa katotohanan yung yung ini-expose at sinasabi noong nagngangalang Ramil Madriaga na talagang sinabi na gusto mag-term sharing sa plano ni Duterte. Tama, mga kababayan. Diba? Kita nyo ho, mga kababayan ko. Tuloy, Mr. President. 2022 2022, panahon ho ng eleksyon are. Nung talagang sumambulat ang pangalan ni Manong Bongbong, ako nga ho mga kababayan aamin ho ako sa inyo. Aamin ho ako sa inyo. Ako'y inimbita ng aking kaibigan para sumuporta kay Isko Moreno. Wala ho yun. Pro bono. Alam ho na ng kampo ni Isko yan. Pero alam nyo kung ano sinabi ko doon? Ako'y, oo. Nahiya ho ako na hindi ho sumama sa kaibigan ko at nire-respeto ko ito. Willing po ako sumuporta kay Isko. Nakikita ko naman yung ginagawa sa Maynila. Pero, may pero. Nararamdaman ko kasing baka tumakbo si Pangulo. Hindi ko naman sigurado yung pakiramdam ko, pero nararamdaman ko. Alam ho nila yan. Alam ho ng mga malalapit kay Isko Moreno yan, na mga nagbitbit sa akin doon. Sinabi ko yun. Nararamdaman ko, sabi ko, na baka tumakbo si Pangulo. Nararamdaman ko lang naman. Pero hindi ko sigurado. Kaya sabi ko, pag tumakbo si Pangulo, mawalang galang po, hihingi na po ako ng ngayon pa lang ng dispensa. Dahil kahit napitpitin nyo yung bayag ko, abay, susuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ko yun, alam ho nila yan, mga kababayan. Maraming magpapatotoo niyan. Ngayon, napansin nyo ba na huling-huli na ho na nagdeklara si Pangulong Bongbong Marcos na tatakbong presidente? Natandaan nyo yan? Ngayon, tuwan-tuwa yung mga salbahe. Maraming mga salbahe dyan bakit Boss Mike salbahe? Abay, ginamit lang din ng presidente. Una, ginusto-gusto nila Oo.
kay Bongbong Marcos na lang kami, kaysa naman kay Lenny. Ganon ang katwiran ng mga putang ina eh. Yung mga mga DDS vlogger, di ba mga kababayan ko? Yung mga DDS vlogger. Ano sabi nila mga kababayan? Kaysa naman kay Lenny, kay Bongbong Marcos, bakit? Natatakot sila kay Lenny. Baka nga naman pag nanalo si Lenny, balikan silang lahat eh. Di ba? Anong ginawa nila? Abay, sumabit sa kandidatura ni Pangulong Bongbong Marcos para mailigtas nila yung mga sarili nila. Yung iba naman, pumunta kay Isko. Tama, mali. Kaya nga ho yung mga hindi nagla-like dito, abay mga putang ina nyo, mag-like naman kayo. Mag-like naman kayo, parang awa nyo na. Alam nyo, minsan pag sinabi kong mag-like kayo, hindi kayo nagla-like, nagmamakaawa na ako, hindi pa rin kayo nagla-like. Murahin ko na lang kayo. Di ba Dimple Smirnoff? Sabi ko, parang awa nyo na. Mag-like na ho kayo. O di ba? Abay, hindi mga nagsisipag-like. Subukan natin campaign, Baka pag minura natin tong mga putang inang hindi nagla-like na to, magsipag-like. Alam nyo ba na yung simpleng pagla-like nyo malayo ang mararating niyan? Marami hong matutulungan. Oo! Marami hong matutulungan. Uy, biro ko lang yung mga ganun Kayo naman Huwag kayong masyadong nagsiseryoso sa mga sinasabi ko. Di ba, Mary Jane De Vera, nag-like ka na ba si Wendell, di ba? Nandiyan na si Teresita Vergara, yun naka-like na Yun, dapat gano'n Ay Morena, Sumayet, Ernida Samartino, Nawero, Mer, yan. Ewan ko sa inyo, mag-like na kayo. Tuloy natin to. And if we change government every 3 years, which is effectively what the term sharing scheme you're saying will do, then urong-sulong na naman tayo. Kaya nga, kita nyo mga kababayan, si Ramil Madriaga. Ayan si Ramil Madriaga. Sorry naman, Mary Pinoses. Yung joke, yun, lambing ko lang. Naglalambing lang ako noon, kayo naman Eto na. Hindi rin siya anya aatras sa kandidatura sa pagkapangulo at hindi rin anya opsyon sa kanya ang pagka-vice-presidente. Kita nyo mga kababayan? Hindi. Si Pangulong Bongbong Marcos ang binabraso nila. Hindi ako. Binabraso nila mga kababayan si Pangulong Bongbong, di ba, Ay Morena? Sanay na kami kay Bossman. Di ba? Ayan tingnan nyo mga kababayan. Agoy. Tapos di niya kilala. Ayan na nga mga kababayan. Ito isipin nyo maigi. So noon pa talaga, kinukumbinsi ng grupo ni Duterte ang kampo ni Pangulong Bongbong o si Pangulong Bongbong mismo ang kumukumbinsi na kung maaari term sharing. Ang Pangulong Bongbong ayaw. Kaya tingin ko mga kababayan, dito na nag-umpisa ang sukdulang galit netong matandang Duterte. Sabi ni Geraldine Panise, akala ni matandang Duterte may isa niya si BBM. Ayaw! Yun, kaya naman pala, nararamdaman namin, habang papalapit ang eleksyon, si Duterte nag-iingay ng putang inang Duterte na yan. Nag-iingay. Anong sabi ni Duterte?
may adik tayong presidente. Noong una, weak leader yan si Bongbong Marcos. Weak leader. Ikalawa, mayroon tayong tumatakbong adik na presidente. May weak leader tayong tumatakbong presidente. Di ba nagpa-interview pa yan kay Banat Bay na Panot? Di ba? Yun yung sinasabi nung matanda lagi. Aba, marami hong nagagalit na loyalista noon. Baka hindi nyo lang ho natatandaan. Maraming nagagalit na mga loyalista nung panahon na yan na etong matandang Duterte na nakakulong sa dahig, sinasabihan na weak leader daw ang Pangulong Bongbong at may adik daw na tumatakbong presidente na hindi naman niya marekta si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nga sobrang lakas talaga ni Pangulong Bongbong. Ngayon, eto na ho. Abay, totoo. Na talagang si Pangulong Bongbong Marcos ay tinatrabaho nila na papayagin na maging term sharing sila ni Sara Duterteng Buday Lustay na luka-luka. Ayan, mga kababayan, maliwanag na ho yan. Hindi lang ho basta chismis, hindi lang ho galing sa panaginip, at hindi ho sinabi ng aking bolang kristal. Diba, Mon Amor? Diba, Jenna Jenna Bolesa? Oh, diba? Oh. Kaya sabi ni Pangulo, wala. Hindi ho ako uurong at hindi ako bababa. Yung pala noon nagkakagulo na, mga kababayan. Nagkakagulo na. Si Pangulo, pinapapayag nila na mag-term sharing sila ni Sara. Hati, siguro sabi, hati tayo ha. Nakaw ka ng 3 taon, magnanakaw kami ng 3 taon. Pag pinalad kami uli, patatakbuhin si Sara, magnanakaw uli ng another 6 na taon. Biruin nyo, 9 na taon magnanakaw si Sara Duterte. At mga kaalyado nila tulad ng mga Diskaya. Kung hindi naging Pangulo, si Pangulong Bongbong, tandaan nyo to, hindi ho mapapanagot yung mga Diskaya na yan. Hindi ho mapapanagot si Bong Revilla. At hindi po mapapanagot si Chis Escudero. Lalong-lalo na ho, hindi mapapanagot si Martin Romualdez. Kita nyo, ang Pangulo natin, ito na nga lang ho eh. Sipin nyo maigi itong sasabihin ko, mga kababayan. Ang Pangulong Bongbong Marcos, sa sobra niyang seryoso, sa kanyang pagiging pinuno ng bansang ito, wala hong sinisino. Kita nyo, pati pinsan, no? Pinakakasuhan na. Hindi na makakapalag si Martin Romualdez pagdating ni Saldico. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Ito nga hong Rodante Marcoletang Panot, mga kababayan ko. Baka ho, ngayon, abay ninenervyos na ho yan eh. Kasi akala nila, hindi na makakauwi si Saldico ng bansa. Ang problema, abay bigla hong nahuli. Nahuli, sino ho? Si Saldico. At ngayon, binabanatan ng mga bobo. Iiwan na ho ba natin ito? Itong term sharing na to, napakahaba na ng binigay kong pagpapalawanag rito. Larry Quijano. Dito ng paglutang ng balita ng tambalan nila ni Presidential Daughter Mayor Vice Presidente. Kasunod atras sa kandidatura sa... Sulong na naman tayo. Pakinggan nyo. Hindi rin siya anya aatras sa kandidatura sa pagkapangulo. Narinig nyo. Hindi aatras sa pagkapangulo si Manong Bongbong natin. At hindi rin anya opsyon sa kanya ang pagka-Vice Presidente. At hindi opsyon kay Pangulo ang mag-Vice Presidente. Kita nyo, ang tinutulak ng mga Duterte, yung pong baliw na si Sara Duterte na napakabobot, napakatanga.
Tama, mga kababayan ko? Kasunod dito ng paglutang ng balita ng tambalan nila ni Presidential Daughter Mayor Sara Duterte Carpio. Kita nyo, mga kababayan? Totoo nga. Totoo yung chinika ni Ramil Madriaga dyan sa may kongreso. Tama ho, mga kababayan. Tama. Anong sinasabi nila na sinungaling ang kuyang Ramil ko? Yan ho yung ebidensya. Paano na? Di ba, mga kababayan ko, paano na? Sabi ni paring Raul oo, lakay, mahina ang kaso ni Martin. Mas malakas pa kayo ni Quezon kasi mismong state witness na si Bernardo ang nagsangkot kay Quezon. Mali ka, kuyang Raul. Manong, mati ang magsasangkot kay Martin, si Saldico mismo. Uuwi rito yun, pauwi para ituro si Martin. Ang siyang, nandiyan ka pa ba? Papakitaan kita Bago tayo magtuloy-tuloy, dapat marinig ito ni Kuyang Raul. Manong, denggem unay hamo nga pulpulatan ta, lapayag mo ano sabi rito? Yan Ang umano'y mastermind ng flood control scandal ang kabilang sa mga malapit ng kasuhan ayon sa Ombudsman. Tinawag silang master plunderer ni Assistant Ombudsman Miko Clamano. Nya iyabda, anong tawag daw? Master plunderer. Alam, master, bihasang bisa, ano Tagalog? Sa Ilocano, apunay tilaing na nga agtakaw. Agtakaw pa mo Diba? Ganon, mga kababayan. Nawala si Kuyang Raul. Yan ho. Diba? Diba? Sugapa. Yan na nga yan na Pero wala siyang binanggit na pangalan. Ang sabi lang niya, dating speaker ang isa at dating Senate President ang isa pa. Mamaong, matakaw. Sabi nga sa Pangasinan, agay, grabe mamaong tuya, mantako. Sabi naman sa Ilocos, kininana, naglaeng apunay, nga agtakaw deta. Diba? Yan yun. Sabi dito, Sir Mike, ako, isa lang masasabi ko, nagkamali ng binangga ang mag-amang Duterte. Supay Tama. Yan sinasabi mo, nagkamali sila. Di ba? Okay na. Okay na, ha? Ano ba sabi dito ni Kuyang? Para maibenta ang luxury vehicles na nasa kanilang kustodiya para mapanatili ang halaga at maibalik sa gobyerno. Yan. There are senators, congressmen, and yung dalawa pong masterminds nung or master plunderers na sinasabi ni Ombudsman, that's all in the works. Sir, the two master plunderers are public officials, not necessarily. Yung binanggit po ni Ombudsman dati, yung former speaker and the former Senate President. Former speaker. Amay, Dali Babes, anto? Amay former Senate President kuno. Aman, ira kuno. So, matatakaw. Matatakaw na kwarta. Diba? Agay. Inyamot-amot, inyamot-amot. Dahil kwarta tayo. Nahihirapan akong magpanggalatok tuloy. Diba, mga kababayan? Ayan. Matako, matila, matila. Yan, mga kababayan ko, ha. So, yun na nga ho, yun. Maliwanag na, ha. Paring Raul, Kuyang Raul, nandiyan ka pa ba? Ay, nako. Eto na, mga kababayan, punta na ho natin tong paghohorimentado ng mga hinayupak na mga bobong mga DDS.
Abay, lahat ho'y ginagawa na ni Maharlika para mapansin nyo, pansinin nyo naman. Di ba? Pansinin nyo naman. Oo, itong ginagawa ni Maharlika. O, tingnan nyo ho. Eh di ho ba mga kababayan, ang balita nga po na si Saldico ay nahuli na nga ho. Ayan ho, nahuli na. Mga kababayan ko. O, eto ho yung kaninang umaga. Oo. Ang Pangulong Bongbong Marcos ang nag-post sa kanyang social media account, personal account niya po. Mga kababayan, our coordination with Czech authorities continues. Nagpapatuloy po ang koordinasyon ng bansang Pilipinas sa bansang Czech Republic. Ang latest na impormasyon, kumpirmado ang Saldico na hinarang sa border po ng bansang Alemanya. Ayan Tagalog na. Pagkatapos po na ito po ay nagtangka na pumasok sa border o sa bansang Alemanya galing sa bansang Czech Republic. Di ba? At hindi nga ho pinapasok sa bansang Alemanya o Germany sa madaling katawagan at kilalang bansa. Kaya ho ang nangyari ay pinabalik sa bansang Czech Republic. At inescortan ng Czech authorities. At ikinulong diyan po sa bansang nabanggit. Diba, Aurora Arnaiz, Aichang, Alicia Duran, Abigail Cabral, diba? Yan So ngayon, mga kababayan ko, anuman hong oras, sa susunod ho na mga araw, o abutin pa ho ng susunod na linggo, si Saldico ay mauuwi na ho. Mauuwi na dito ho sa Pilipinas. Di ba sabi natin, ewan ko kung nabanggit ko sa inyo yan na meron ng magbabalik na magpapatotoo ng lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.